Ang pagbabalik ni Asta para labanan muli si Lucius, ang pagkakaroon ng anti-magic ni Noel kung saan magkakaroon siya ng bagong anyo, ang pagdating ni Lucius sa Land of the Sun para patayin ang Shogun, ang pagpatay nila Asta kay Lisita, ang pagtatraidor ni Adramelech kay Lucius kung saan makikipag-devil union siya kay Yami, kung saan ang magic nito ang magiging susi para talunin si Morgan, ang pagtalo ni Mereoleona sa Devil Angel na si Aesir, ang pagpapakawala ni Lucius ng sobrang laking magic ball na papatay sa Clover Kingdom, pero narito ang tatlong magkakapatid para pigilan ito kung saan lalabas na din ang matagal na nating iniintay na spirit dive ni Captain Fogelion at ang huling mangyayari ay magpapakita na ang bagong anyo na naman ni Yuno, pero this time ay hindi magpapatalo si Asta dahil dito na din magpapakita muli ang ikalimang sungay sa kanyang ulo na siyang tatalo na kaya sa kanilang kalaban. Kaya naman simulan na natin ang Chapter 384, Chapter 385 at Chapter 386 at dahil pare-pareho tayong mga sabik ay wag na natin patagalin pa. Let's go! Sisimulan natin ng chapter kung saan may pamagat ito bilang Inspire Spirit at sa pagpapakawala ni Leo ng kanyang malakas na apoy ay nagkita na din sila ng ating bida. Wika ni Leo na mabuti naman daw at nakabalik na si Asta at sagot ni Asta na maraming salamat daw sa effort na ginawa ng lahat para sa kanya, samantalang si Libby ay humingi ng sorry dahil nang makita niya si Lisita ay nagkaroon sila ng opening kung saan nagawa silang mahiwa ni Lucius. Sagot naman ni Asta na magpakatibay daw si Libby simula ngayon, habang si Leo ay sinabing marami pa daw siyang ipapakita para sa labanang ito at wika naman ni Tinral na kailangan nilang suportahan ang kanilang mga kasama sa bandang ibaba, samantalang wika naman ni Langris na ang tapang naman daw ng pagkakasabi ng kanyang kapatid. Sa isip naman ng kapatid ni Mimosa na mas lumakas na ang bawat pag-atake ni Leo at nasabing lumaki na daw ito ng may kagandahan at walang duda na ito'y kanyang pinsan. Dumating naman si Noel sa eksena kung saan nasabi niya kay Asta na sa wakas ay nakita niya na itong muli, pero nang sasabihin niya na sana ito ng ambobo mo Asta ay binago niya ang kanyang sasabihin kung saan nakakamanga daw na nakaligtas ito sa pag-ataking kanyang natamo mula kay Lucius at i-consider daw nito ang kanyang sarili na siya ay napuri ni Noel. Sinabi niya kay Charmy na kailangan niyang kumain dahil sa kanyang isip na naubos na ang lahat ng kanyang magic kung kaya't sobrang kailangan niya ito at sagot ni Charmy na wag daw itong magpigil at kumain lamang ito ng kumain. Tinawag naman ni Asta si Mimosa kung saan nangako siya dito na siya ay babalik ng buhay at sagot ni Mimosa na alam niya naman daw ang bagay na yun kung kaya't siya ay maghihintay sa ating bida. Nang matapos si Noel sa pagkain ay agad niyang tinawag si Asta para magsimula na at dito ay nangyari na ang prediction ko dati na magkakaroon din si Noel ng anti-magic kung saan ngayon ay may bago na siyang anyo na tinatawag na Valkyrie Armor Black Dragon Form. Habang lumilipad papataas sila Noel ay may mga nilalang na sumasalubong sa kanila sapagat andito ang mga Angel Devil upang sila ay pigilan, pero wika ni Noel na siya na daw ang bahala sa mga halimaw na to at magpatuloy na si Asta patungo kay Lucius. Sumunod ay pinakita naman ang lugar ng Land of the Sun kung saan nagkasira-sira ang kastilyo ng Shogun at mapapansin nating isang paladin ang may hawak-hawak kay Ryu habang ang ibang member ng Seven Ryuzen ay nakahandusay sa sahig at malaki ang tinamong pinsala ng bawat isa. Wika ng nilalang na may hawak kay Ryu na ngayong gumamit siya ng Ultra Gargantuan Magic ay malaya niyang nakokontrol ang katawan ng mga paladin at kahit hindi daw ito ang tunay niyang katawan, sa wakas ay nagkita na din sila ni Ryuya Ryudo, ang shogun ng bansang ito. Si Ryu daw ay isang nilalang na walang magic kung saan hindi niya makita ang future nito at sa totoo lamang daw ay isa itong tinik sa kanyang lalamunan at sabihin daw sa kanya ni Ryu kung bakit binigyan niya ng suporta si Asta. Malaki ang tsansa na ang pinoses na katawan ni Lucius ay walang iba kundi ang paladin na si Heat Grace na siyang gumagamit ng yelo at sagot sa kanya ni Ryu na ang kapalit ng pagkakaroon niya ng Tengetsu ay ang pagkawala ng kanyang Yoryoku or magic. Sa isip ni Ryu na hindi naman siya nagsisisi sa kanyang ginawa, pero mas mahirap pa daw pala ito higit sa kanyang inaasahan dahil naramdaman niya ang pagkawala ng pag-asa sa kanyang pangarap na maging shogun kung saan ito ang pangako niya sa kanyang kaibigan na si Yami. Upang makatakas sa realidad ay ginamit niya ang kanyang Tengetsu upang tignan ang buong mundo para mahanap niya ang kanyang kaibigan at isang
araw sa isang foreign country ay nakita niya ang isang bata na walang mahika at maaaring dahil parehas silang walang mahika ay sinubaybayan niya ang nangyayari sa buhay ni Asta. Pinanganak daw si Asta na walang mahika talaga at hindi kagaya niya na isang maharlika ay nabuhay si Asta bilang mahirap pero hindi ito sumuko at nagsumikap para sa kanyang buhay. Pagkatapos daw noon ay na-meet ni Asta si Yami, ang kaibigan na matagal niya nang hinahanap, at sa paglipas ng panahon ay patuloy ang paglakas ni Asta upang maprotektahan daw nito ang mga mahalaga sa kanyang buhay. Kinakalaban daw ni Asta ang mga enemy na mas malakas sa kanya at maraming beses na paulit-ulit ng muntik mamatay, pero sa kabila noon ay patuloy pa din ito sa pagliligtas ng iba at nagpapatuloy sa pakikipaglaban. Nang makita daw ito ni Ryu ay nabigyan siya ng lakas ni Asta, nabigyan siya ng lakas ng loob at nahikayat na gumawa ng pagkilos para sa kanyang sarili. Kaya naman nasabi ni Ryu na ang kanyang sinuportahan, hindi ang kanilang sinuportahan na hindi si Lucius, sapagkat si Lucius daw ay isa pilitang pinapasunod ng iba sa kanyang kagustuhan at umasa na parang isang Panginoon. Sagot ni Lucius na kahit nakakadismaya ay mukhang hindi kailangan ng kanyang bagong mundo ang isang shogun, subalit biglang nagpakita si Yosuga sa gilid ni Lucius na kanyang kinabigla at ginamit nito ang kanyang Zeten para putulin ang ulo ni Lucius, sabay sabing mukhang hindi mo napabilib Lucius ang aming shogun. Muling pinakita ang kasalukuyang nangyayari sa Clover Kingdom kung saan nasabi ni Lucius na si Yuno daw ang pinaka-ultimate na kanyang nakalaban, pero sa kasamaang palad ay papaubos na ang anti-magic nito na binigay ni Asta. Habang papasugod si Yuno ay sagot nito kay Lucius na tama ka, maaaring ito na ang huling anti-magic attack na aking gagawin, kung saan dito ay hiniwa niya si Lucius gamit ang skill na Black Meteorite. Nahiwa ang pisngi ni Lucius habang si Yuno ay napangiti, sabay binitawan niya ang sandata ni Asta, samantalang si Ryu naman ay sinabi muli na ang kanilang gustong suportahan ay walang iba kundi ang ating bida. Nakarating na din sa wakas si Asta kung nasaan si Lucius at humingi naman siya ng sorry kay Yuno dahil sa pagiging late, samantalang sagot ni Yuno na nakakatanda daw talaga ang paghihintay niya sa ating bida. Kahit ganun pa man ay napangiti pa din si Lucius habang tanong ni Yuno na nakakabahala daw ba talaga na hindi kaya ni Lucius na kontrolin si Asta, pero tanong ni Lucius na kaya daw kayong hiwain nila Asta ang anyo ni Lisita. Wika ni Yuno na tumigil na daw si Lucius sa kanyang mga pandaraya, pero sagot ni Asta na okay lamang daw sila at tanong nito kay Libby na tama ba ang kanyang sinabi. Sa isip ni Libby na siya ay nangako dati kay Lisita at ang mahalaga daw sa kanya sa mga oras na to ay kung ano ang nais protektahan ni Lisita, at ito ay walang iba kundi si Asta ang kanyang sarili. Pagkatapos ng pag-atake nila sa peking Lisita ay nagpasalamat si Asta kay Yuno, sabay naglaho na din si Lisita habang nasabi ni Asta na maganda na si Lucius dahil ito na ang kanilang magiging final battle. Nagawang masangga ni Asta ang kadena ni Lucius habang si Yuno ay nagawa din naman itong iwasan, at sa pagsisimula ng chapter 385 ay may titulo ito bilang Foolish Gambler. Maraming poste ang nasisira dahil sa lawak ng pag-ataking nagagawa ng kadena ni Lucius, ngunit ang dalawa ay pilit pa rin sinusubukang makalapit sa kalaban, pero sa kabila nun ay hindi madali ang makalapit kay Lucius dahil sa mga magic na kanyang gamit. Sa mga oras na to ay nagawa na din nilang malapitan si Lucius, pero nasangga ng kanyang espada ang pag-atake nila Asta at Yuno, sabay ginamitan ng puwersa para mapalayo ang dalawa sa kanya. Agad niyang sinundan si Asta at halatang ito talaga ang gusto niyang tapusin, pero ang bida ay nakaapak sa pader, sabay umiwas siya kay Lucius patungo kung nasaan si Yuno. Kaya naman ang dalawa hindi humihinto sa pag-atake kay Lucius at talagang nakikipagsabayan sila sa malahalimaw na lakas na meron ng kalaban, habang si Lucius ay napansin na ang magkaribal ay nagagawang mag-level up dahil sa kanilang pakikipagkumpetensya sa bawat isa, sapagkat ngayon ay mas lalo silang bumibilis at mas lalong lumalakas sa paglipas ng oras. Pinakita naman si Adramele kung saan nakaupo ito sa nakalutang na bato at pinapanood ang lahat ng laban na nangyayari sa kanyang ibaba, sabay napangiti ito sa hindi malamang dahilan. Sa pagpapakawala ni Morgan ng napakaraming light magic sa paligid ay masasabing sobrang OP talaga ang power nito ngayon dahil walang magawa sila Yami, Ichika at Nak kundi umiwas sa mga ilaw na to. Sa isip ng tatlo na ang liwanag ni Morgan ay sinisira ang lahat sa paligid at bumabalik din ito sa kanyang darkness, at literal daw na isa itong halimaw dahil hindi rin sila makalapit dito. Biglang lumapit si Adramele kung nasaan ang tatlo, habang sa isip ni Nak na hindi maganda kung kakalabanin nila ngayon si Adramele, pero tanong ng Devil kung gusto daw ba nila ang tulong mula sa kanya. Tanong ni Nak kung ano daw ba ang ibig sabihin ng Devil, sabay tinawag ni Adramele si Yabi dahil sasaniban niya raw ito sapagkat perfect daw ito na maging kanyang host dahil siya ang naging sakripisyo sa pagbubukas ng underworld.
Tanong naman ni Yami kung ano ba talaga ang dahilan ni Adramelech kung bakit nais silang tulungan ito, at masayang sagot ng Devil na maaaring ang mga tao daw kasi ay mas interesting na panoorin. Naroon na daw si Yami simula ng kalabanin ng mga ito si Lucifero, kahit na nga ba'y nayaan lamang sila ni Lucius noon, pero talagang nagpamalas naman daw talaga si Yami ng galing sa laban, at kahit ni katiting ay wala silang pag-asang manalo ay nagawa nilang posible ang imposible. Tanong ni Adramelech sa sarili kung ano ang kanyang nararamdaman dahil sobrang nabibigyan siya ng thrill kapag pinapanood niya si Yami, at habang si Lucius daw ay predictable ang bawat galaw ay mas magiging masaya daw siya kung susundan niya si Yami. Kaya naman napakehehehe si Yami dahil gusto niya ang sinabi ng Devil, at ngayon daw ay susugal siya sa gusto ni Adramelech, at sa sumunod na eksena hindi na lamang sungay na gawa sa darkness ang meron si Yami dahil mapapansin natin dito ang balat ni Adramelech sa kanyang kamay, ganun na din ang totoong sungay sa kanyang ulo. Mula sa malayo kung nasaan sila Yuno at Asta ay tinanong ni Lucius kay Adramelech sa pamamagitan ng telepathy kung ano ang ginagawa nito, at sagot naman ng Devil na hindi daw kasi magiging masaya kung mananalo si Lucius sa laban. Wika ni Yami na ibigay daw sa kanya ni Adramelech ang kanyang magic, at sagot ng Devil na hindi masyadong devilish ang kanyang magic dahil sa properties nito, pero bahala na daw si Yami sa paggamit nito. Kaya naman ang tatlo ay sabay-sabay sumugod dahil aatakihin daw nila si Morgan gamit ang buo nilang lakas, sapagkat kapag mas maitim ang shadow at darkness ay mas maliwanag ang sinag na meron ng liwanag. Sa mga sandaling ito, ang malaking darkness na mula kay Morgan ay nagkaroon ng liwanag sa gitna na gumasgas sa pisngi ni Morgan, at nasabi ni Adramelech na ang light magic ng isang Supreme Devil ay kayang wasakin ng isang Paladin dahil kailangan daw ng isang Devil para taluin ng isang Angel, sapagkat sa mga oras na to ay dalawang espada na ang hawak ni Yami mula sa light magic at dark magic, at sa kanyang paghiwa ng pakros sa dibdib ni Morgan ay ito ang naging kanyang katapusan dahil ang dark at light magic na kanyang taglay ay siya din palang tatapos sa kanyang buhay. Sumunod ay pinakita ang panel kung saan nagawa na ding matalo ni Mereoleona ang Devil Angel na si Azure, at dito na magsisimula ang chapter 386 na may titulo na Voltage, at sinabi ni Mereoleona na hindi niya kilala ang halimaw na nasa kanyang harapan, at sagot ni Azure na parehas lamang sila ng nasa isip. Tumingala si Mereoleona sa taas kung saan nakita niya ang sagpuan ng dalawa kay Lucius, at nang magawa nila Asta na mapalipad papalayo kay Lucius ang kanyang sandata ay nasabi nito na medyo pinapahirapan siya ng ating mga bida. Kaya naman daw sa susunod niyang gagawin ay tiyak na makakaligtas sila Asta at Yuno, pero paano naman daw ang mga mamamayan sa kanilang ibaba, at dito ay iba't ibang klaseng sibat ang ginawa ni Lucius mula sa iba't ibang klase ng magic na tila naging isang buwan ito sa sobrang laki ng sukat na pupulbos talaga sa lahat ng tao sa baba. Sa pagtingala nila sa taas ay nakita ng lahat ang malaking magic na ginawa ni Lucius, kung saan ito ang Gargantuan Ultimate Magic na sa sobrang laki ay kaya nitong talagang durugin ang kabuuan ng capital sa Clover Kingdom. Ito na daw ang tamang oras para damhin nila ang bagong kaligayahan sa kanilang buhay, at sa pagpapakawala ni Lucius ng kanyang magic na may tawag na United Forces ay una nitong tatamaan sila Asta at Yuno. Sa isip ni Yuno na kapag sinubukan nilang atakihin ang malaking bola ng magic na ito ay sasamantali ni Lucius ang pagkakataon para sila ay atakihin, pero nasabi ni Asta na kailangan pa rin daw nila itong pigilan, at isang boses ang humiyaw kung saan sinabi nito sa dalawang bida na mag-focus lamang sila kay Lucius. Sa isip ng kapitan na sa wakas ay nagamay na din niya ang kapangyarihan ng kanyang spirit, kung saan ngayon ay napalabas na din niya ang anyo ng spirit dive ng Salamander, habang katabi naman niya ang kanyang kapatid na si Mereoleona. Sabay nagpakawala ng napakalakas na apoy ang dalawa patungo sa magic ni Lucius, pero kahit ganun pa man ay napansin nilang hindi sapat ang apoy na kanilang binitawan, kaya naman nang makita nilang paparating si Leo ay sabay nilang tinawag ang pangalan nito na sobrang kinagulat ng kanilang kapatid. Bilang tugon ni Leo ay sinabi niya na siya ay paparating na, habang sa kanyang isip na sa wakas ay makakatabi niya na ang kanyang mga kapatid sa pakikipaglaban, kung kaya't ang tatlo ay sabay-sabay nagpakawala ng kaniga nilang mga apoy para lamang butasin ang napakalaking magic ball ni Lucius. Sinagad nila ang paghiyaw at makikita na din ang kanilang pangil sa ipin at mga litig sa kanilang leeg, at sa wakas ay nawasak nila ang magic ng kalaban, kung saan sinamantala ito ng dalawa para makalapit kay Lucius. Mabilis na sumusugod ang dalawa para tapusin na talaga si Lucius, habang sa isip ni Libby na tunay na talaga silang nagiging isa ni Asta, samantalang si Belle naman ay sobrang namamangha kung paano gamitin ni Yuno ang kanyang kapangyarihan. Ngayon ay mapapansin nating iba na ang anyo ni Yuno, kung saan nag-iba na din ang hugis ng kanyang korona, at gaya ng aking naging prediction
prediction noon na mapapalabas muli ni Asta ang ikalaman niyang sungay na siyang pinangtalo niya kay Lucifero noon, sapagkat ngayon ay nanlaki ang mata ni Lucius dahil sobrang bilis ang mga ginagawang pagkilos ng dalawa at sa ilang sandali ay nagawa na siyang mahiwa sa katawan nila Asta at ni Boy Pogi. Ito na kaya ang katapusan ni Lucius, or may ipapakita na naman itong bagong kapangyarihan, o pwedeng hindi pa dito nagtatapos dahil maaaring ipapakita pa ang full potential na kayang gawin ng bagong anyo ni Asta na may 5 sungay sa ulo. Kaya naman para sa nakakapanabik na mga pangyayari ay mag-subscribe at follow ka na ngayon at magkita-kita na lamang tayong muli sa 3 buwan na lilipas para sa susunod na chapter. Goodbye!